5 ng hapon. Oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon, ako po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ngunyan pong Fetsa Gis kan Fetsa Gis kan bulan na Nobyembre, Biyernes taon 2023. Ako po si Pio Fernandez. Inutuntaan dispatsos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ands Galero. Ands, marhay na hapon, please go ahead. Makalihis ang pirang bulan na napundo ang pagbayad kat bill kan kuryente sa Alec o sa pagigan Gcash. Inanunsyo mo niyan kan Albay Electric Cooperative na formal na ninda ining ibinalik sa nasampitan ng platform. Ini ang sinabi sa DCGB News ni Member of Consumer Division Chief Candy Brescia Apostol kung sigun sa iya na ayos na ninda ang mga sistema kinakaipuhan para formal na maibalik ini asin makataog giraray min hassle-free payment sa gabos ng mga konsumidores digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Sigon kay Brescia Apostol, madali man sa naining ma-access kung ikaso igwaman ni Gcash app ang sarong konsumidor dahil sa maklik sa nagal pay bills, isa-search ang alekong pangaran as inikakaagnaan mga detalyes na kinakaipuhan para formal na makabayad sa electric bill. Sigon kay Apostol, siglalaoban na sa mga maabot na aldao, posibleng magkaiguan ng druso o kay Dakol na maralaog na mga payment sa system ka ni Gcash kung kaya naghahagad man giraray sindanin na dispensa kung in kaso magkaiguan ng delay sa pag-asikaso kay ni, pero siguro mo niya na sa indang opisina na iba na sinda ng mga personahes na matutok sa concerns may koneksyon sa sharing na bagay. Dagdag na barata, ang Galero, DCGB. Thank you so much, Ands. Dagdagang tapaan detalyes sa lado lokal. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon. Go ahead. Ma-overtime, sundo mo niya na pagdidiklom kan panggi ang mga personahes kan Daraga Municipal Engineering Office. Tangani tapuso na ang pagkabit kan mga bombilya para digdi sa Christmas Tunnel of Lights sa kahalabaan kan Rizal Street sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini sa mga bombilya na ikikabit magpuundig di sa may boundary kan Legazpi Daraga sa may hampangan kan Bicol University asing sundo duman sa may inutan kan Daraga covered court sa sentro kan na munisipyo. Sigun kay Municipal Engineer Fiel Montaliana tatarapos-tapos man inda ini ngunya na simanang ini sa masunod na simana expected ang formal na lighting ceremony. Nagagad man ng dispensa si Engineer Fiel Montaliana sa gabos na mga motorista na naka-experiensya nin diit na pagka-delay sa dalagan kan bulos nin trapiko darakan na pagkabit nindakan mga bombilya alagad sa pag-asigurar kay ni ngunya na aldaw ng Biyernes ma-overtime sinda tanganin nang magkatarapos-tapos ang kaipuhan tapuso na trabaho. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report hali dyan sa Daraga. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, personal na inimbitaran ni Timor-Leste President Jose Raos Horta si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magbisita sa saindang nasyon. Ang imbitasyon matapos makipaghilingan si Horta sa Malacanang bilang parte kan sa iyang 4 na aldaw na state visit sa Pilipinas. Positibo man ang kasimbagan ni Presidente Marcos Jr. sa imbitasyon ni Presidente Horta dahil gusto kaini na mapararumpa ang koordinasyon kan duwang nasyon. Nagkaigwaning bilateral meeting ang duwang leader kung saan pigtukar ang mga isyong mapakusog sa relasyon kan Pilipinas asin Timor-Leste.
Naglalaom ang presidente na ang pagbisita ni Horta sa Pilipinas magiging senyal kan magayon na relasyon asin koordinasyon kan duwang nasyon. Nag-abot si Horta sa Pilipinas kan Nobyembre 8 para sa sayang state visit sagkod Nobyembre 11 kaining taon kung sain makikipaghuron man ini sa iba pang haralangkaw na opisyal kan gobyerno. Mientras tanto, pinagkonfirmar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nadagdagan pa ning 56 na Pilipino ang nakahali na sa Gaza Strip. Sigun kay Presidente Marcos, maugma siya kana mabaritaan na ang 56 na Pilipino ang nakahali na sa lugar asin pasiring nangunyan sa Cairo sa nasyon kan Ehipto kung sain niyaon ang primerong batch kang 42 na Pinoy na naghanda na para sa saindang repatriation. Sa kabilugan, nasa 98 Pinoy na ang nakauli sa naligtas hali sa 137 orihinal na nasa Gaza Strip. Dahilan kaini, nasa 39 na sanang Pilipino ang natatada sa Gaza. Mientras tanto, sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos na 38 sa 98 mga Pilipino ang enot ng naibiyahe papasiring sa Qatar asin nag-abot na sa Manila alas 4:30 ngunya na hapon. Katakod kay ni siniguro kan pamayukan ehekutibo ang padagos na aksyon kan gobyerno kapag sabi nga dai mapuknat ang gobyerno na dai maiuli sa Pilipinas ang mga Pilipinong naipit sa tahaw kan tensyon duman sa Israel asin sa Gaza Strip. Tinaawan doon kan Department of Migrant Workers na dakula ang magiging ambag kan livelihood program para sa mga overseas Filipino workers na gusto na sanang magtenir sa Pilipinas. Sigun kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ang mga pangkabuhayan na ipig-opreser ninda sa mga OFW ang posibleng magamit na pasipunan para sa saindang hanap buhay sa nasyon. Sinabi niya na magayon ang programa na inikan gobyerno dahil bako sana 125,000 ang pwedeng maresibi kundi may iba pang pigatangro ang gobyerno arog na sana kan technical vocation o kagustuhan kan mga OFW na makapag-ensayo tanganing makahanap nin magayon na trabaho sa Pilipinas. Sa ngunya, nagpapadagos naman ang sesyon para sa mga OFW na gusto pang madugangan ng kaaraman sa iba pang sektor kan trabaho, lalo na mga Pinoy na wala na nin balak na magbalik sa Pilipinas. Mientras tanto, nakipaghuro na si Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat kay Lebanese General Directorate of General Security Major General Elias Baizari. Katakod ini sa contingency plans kan embahada asin an ongoing voluntary repatriation sa mga Pilipino duman sa hampang kan naglala na tensyon sa Southern Lebanon. Hinagad ba ni Ambassador Balatbat kay Major General Baizari ang makaskas na pagproseso sa exit clearances kan mga mauli na OFW. Naging paborable naman ang simbag kan Lebanese official asin siniguro ang suporta i-asistensya sa mga Filipino nationals sa Lebanon. Mabuelta ang detalyas kan Bareta pakalis kan mga pagirumdum. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na miti sarap with Nor
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Papahabol ako sa isang malaking aso. Pag di ako nakagat, 60 million pesos ko, ha? Tol! Mag-Bingo Plus ka na lang. Pisa mo, pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabo ko. Kaya sa selyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaplikod na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum. Walk or play? Yum yum, yum yum. Chicken or treat? Yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga expert sa USA. Sulit at masustansya. Yum Yum talaga. Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Husog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Pag naubos ko itong 1 kilong sili in 30 seconds, 60 million pesos ko, ha? Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Inalerto kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS
ang mga naka-star ni sa Bulkan Taal sa Batangas matapos na magbuga ini nin pinakang halangkaw na level kan asopre ngunya na taon. Según sa PHIVOLCS, iguang totalmenteng 11,499 tonelada kada aldaw ning volcanic sulfur dioxide o SO2 gas emission gikan sa main crater kan bulkan ang nairehistro kan Nobyembre 9. Ini ang pinakang halangkaw na nairehistrong SO2 emission hali sa Bulkan Taal ngunya na taon alagad wara ning volcanic smog o VOG na naobserbahan sa mga visual monitors hali sa Taal caldera sa nakalis na sarong aldaw. Pagirumdum kang PHIVOLCS sa publiko na nasa alert level 1 pa man giraray ang Bulkan Taal na nangangahulugan na ini nasa abnormal pa man giraray na kondisyon asin may patakot nin pagsabog. Mientras tanto, good news sa gabos na mga motoristas dahil may nakatalaan na rollback sa presyo nin mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigon sa oil industry source, ang rollback ang basado sa apat na aldaw na trading. Puon kan Lunes agkod kasuhapon, Huwebes posibleng umabot sa 2 pesos 75 sentimos o kaya 2 pesos 72 sentimos ang posibleng ibaba sa kada litro kan diesel, mantang 80 sentimos naman sa kada litro kan gasolina. Nasa piso 0.78 centavos man ang rollback sa kada litro kan diesel. Mientras na lauman an may sa pinal ang kabilugan na trading kang presyo sa maabot na Lunes. Ultimo sa detalles kan bareta sa lado nasyonal. Inumaw ni Climate Change Commission Executive Director Robert Borge ang ginibong pagtutok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kontra sa climate change. Sigun kay Borge, klaro ana dalagan na misyon kan administrasyon sa paggibo nin mga lakdang tanganing mabawasan ang epekto kana pagbabago kan klima. Sa irarom kan pagpursigi na ini kan presidente, nagtatrabaho man an manlain-lain na ahensyas kan gobyerno tanganing mautob ang target kontra sa climate change na pagpapahiling nin sarong makusog na leadership. Katakod ka ini inumaw ni Borge na tapos na ang greenhouse gas inventory para sa taon 2015 sagkod 2020 na haloy nang nakapindyente alagad tapos na sa irarom kan Marcos administration. Importanteng matukar ang kontribusyon kang nasyon sa pagbabago kan klima asin maibusol ang mga lakdang para labanan ang climate change. Bareta sa ibang nasyon, ibinulgar kan Pentagon na nagkapirang beses sindang tinarget kan Syria. Sinabi ni Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Zing na posibleng balos ini kan Syria poon kan tamaan kan missiles kang US and weapon storage facility na makukuha sa Syria na pigagamit kan mga Islamic Revolutionary Guard Corps kan Iraq. Dugang padigdian duwang multi-rockets ang sa indang nairehistro sa indang US asin coalition forces sa Omar oil field harani sa mission support site Green Village, Syria. Saro man na drone attack sa mga soldado sa mission support site Euphrates, Syria, mantang ikidalugad naman kan tulong soldados kan US sa rocket attacks kan Syria sa Green Village. Ang ikaapat na atake ang nangyari kan Huwebes na aga na tinarget ang mga soldados sa Al-Assad Air Base, Iraq. Sa ladukan sports, nakatalaan na buksan ngunya na bulan ang museum na ipigtagama para kay NBA superstar LeBron James. Mahihiling ini sa Akron, Ohio, ang lugar kung saan namundag asin nagdakula ang Los Angeles Lakers star. Mahihiling sa home court na sarong self-guided tour ang buhay asin mga trayumpo ni James sa NBA, Olympics asin iba pa.
Sa Inutan kan Museum, an apartment kung saan nagdakula si James asin nadarahon ang mga bisita sa 2003 draft magin ang mga championship games niya sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Lakers asin ang pangagana niya ning gold medal sa Olimpiada. Sa pangaran po ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, June Napoli sa Technical Control, sa IT si Jerome Martinez. Ako po sa indong naging tagapagbatod hatod Bareta si Pio Fernandez. Salamat, happy weekend, mahal na Diyos ang magbantay.